Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ito na naman po tayo mga kababayan. Bibigyan na naman tayo ng ating opinyon at reaksyon dito sa maiinit na balita sa ating bansa, no? Saka yung mga kaganapan diyan, no? Mautog. Yung kay Duterte, meron na naman silang bago, no? Yung ano ba yun? Mad. They are mad. O di kung mad pala kayo, baka maburyong na kayo diyan. Wala na pong pwesto sa loob ng Mandaluyong, wala na. Overloaded na dun. Kung gusto nyo magpaka-mad, no? MAD kayo doon sa West Philippine Sea. Ipakita nyo ang pagiging maisog ninyo, no? Kasi ang topic natin is itong ginawa ng mga Chekwa, yung Chekwa nung mga Inchik dyan sa West Philippine Sea. Hindi po kasama dito yung matitinong Filipino-Chinese, no? Baka na naman meron na namang insinuation na nagpapakalat ako ng xenophobic o racism. Hindi po. Ang kinakastigo natin ay yung mga Chekwa na mga balahura doon sa ating West Philippine Sea at yung mga Chekwa na balahura dyan sa ating mismong bansa na gumagawa ng krimen. Hindi po natin nilalahat. Binabatikos natin yung ginagawa nilang mali, hindi yung pagkatao nila. No? Kung talagang masama ang pagkatao nila, kabati-batikos talaga. Ibig sabihin, wala silang humanity. Di ba? Dito po kasi, ito na naman ang nakakagalit. Talagang, alam nyo, larong poker, no? Yung mga nagpo-poker face. Sabi niya, meron akong, pares. May pares siya. Parang lang yung kay Diwata. Overload pares. Diwata, yung overload pares mo, hindi na pares yan. Overload, di quadro na. Joke lang yung Diwata. Sino ba yung Diwata na yan? Yung nagtitinda ng pares, no? Parang poker lang. Yung isa hawak, meron siyang pares na siguro G's. Yung isa naman, Jack. Sabi niya, race. Sabi naman na may hawak na Jack. Okay, double. Tayo may hawak na Jack kasi nag-double tayo. Ang ginawa ng China, nag-anti-up. Kinol niya. Call. Tama ba? Hindi kasi ako ganong nakakaano ng laro ng poker Nag-ano lang ako kasi alam ko lang race, double, call o anti, whatever. Ang ginawa ng China ngayon, abay, ayan, balita ng Manila Bulletin. Pero po yung statement ng ating Department of Foreign Affairs, kukunin natin dun sa official Facebook page ng Department of Foreign Affairs Philippines. Dito sa article ng Manila Bulletin, ayan po, China imposes 4 months fishing ban in South China Sea, including West Philippine Sea. What the F? Sabi nga ni Derek Freddy Valera, what the F talaga? No, itong mga mother F na ito, isinama pati yung ating West Philippine Sea. Di ba? Tama, mali. Pero bago tayo magpapatuloy, alam nyo naman, video premiere ito ng 9 PM West Coast time dito sa Northern America at 9 PM naman sa ating bansa, no? Tanghali. Tama-tama, pananghalian nyo. Baka may makuha kayong sardinas dito. Masarap yan, no? Tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga nag-share ng kanilang blessings through super chat, super sticker, super thanks, sa mga katuwang natin dyan sa video premiere, dyan sa ating chat box at comments. Nandyan nga po si Ate Marie Chris Hernandez, si Elora, si Kai, si Tita Aurora, sa buong bayan po ng Palawan. Alam ko po, nilalakad po tayo ni Kai, no?
Napakalaking tulong ni Kai sa ating channel at ngayon po tayo ay nakarating na sa 31,000 subscribers. Maraming salamat po sa inyo, no? At patuloy nyo pong pinagkakatiwalaan ang channel na ito, no? Malaking tulong po kayo. Okay, malapit-lapit na. Sige, tuloy-tuloy lang tayo. Sabay-sabay tayong magdasal. Maraming salamat sa iyo, Kai, at sa iba pa po, no? Sa bayan po naming Zambales, dyan sa norte at sa buong West Philippine Sea Advocates, no? Naway tayo'y katigan ng ating poong may kapal. Pagdasal natin ang ating bansa at ang ating Pangulo. At ganun din po kay Ai Chang, kay Miyu, kay Kaluyal Wanabet, kay Kaluyal Senchang, kay Bet M na puro taga-Japan pa. Kung kayo ay taga-Japan, just let me know, no? Message nyo ako dyan. Nandyan po yung ating Gmail account, tokispidol2022@gmail.com. Pati email address ko nakalimutan ko, nandiyan po sa description, no? Kung ano man sa comment kasi natatambakan ako ng comments. Ako lang to, mag-isa lang po ako, wala po kong katuwang, kaya iabutin ako ng siguro ilang araw bago ko masagot lahat ng comment ninyo. May nagtatampo na nga sa akin. Comment daw na siya ng comment, hindi ko sinasagot. Kung sino ka man, pasensya na po kayo. Sa dami po, natabunan po tayo. At ganun din kay Mami B, kay Mami Peng, kay Ate Mighty Baisa, kay Maritel T, Priscilla Acepcion, Rebecca Lagmay, si Ilocana Kana, Carclea, Lorna Rafael, si RN Tusens, Hattori, si Mohamed, si Red, Danny Reynado, at ito pong mga nandito sa aking notepad. Malditang Lola, Mamelo Parker, Jin Jagers, Virgie Pamposa, Simply Me Jenny, Honesto Pantala, Luzana Nerpio, Ludi Pamilar, Berna Villapuerte, Girlis Mascarenas, Suset Balisteros, yan po, si Suset, si Priscilla, si Bet M, ayan po yung mga alam ko na kasama sa isang grupo na Friends for PBBM. Sila po yung mga tumutulong at sumusuporta sa Pangulong Bongbong Marcos ng mga vloggers, influencers, and supporters. Okay? Nandyan din si Willow B, Ligaya Hunyo, Romulo Bumatay, Leti Uraya, Nelly Domingo, at meron pa yung sa yung taga La Union, taga Bawang. Kababayan po yan ni Mrs., no? Na taga La Union, nakalimutan ko yata yung pangalan nito, si Kelly Salarda. Ayan po ang pangalan niya. Sabi niya, morning from La Union. Yan. So, hopefully, nakikinig siya, nanonood siya. So, maraming salamat po sa inyo. No? Ayan po yung ating paunang shout out para ma-recognize naman po yung ating mga supporters at members. Okay? Kung gusto nyo pong magpa-member, nandiyan po. Kung wala, di wala. No? Wala pong sapilitan. No? Basta manood lang kayo. Kung mahaba po ang ads ng ating video, skip nyo na yan. Skip nyo na. 10 to 15 seconds, skip nyo na po. No? I don't mind na walang revenue yan. Basta ang mahalaga, mapanood nyo yung video. No? Yung content. No? Yung ating opinion at reaction. Madinig nyo at magbigay din kayo ng inyong opinion at reaction. Wag lang mag-ad hominem. Wag yung sa pagkatakot, sa itsura, kundi dun sa napanood ninyong video, no? Ano po ang inyong opinion? Okay? So, eto na po, no? Yung sinabi ko sa inyong article kanina, nag-i-impose ng 4-month fishing ban ang China sa buong South China Sea, sinama ang West Philippine Sea. Bakit nagkaganyan? Bakit pilit nilang inaagaw yung ating West Philippine Sea? Yung ating exclusive economic zone. So kung titignan nyo itong mapa na ito, no, nakita nyo yung, ayan, paulit-ulit ko na lang nalarawan yan. Ayan na yung 10 dash line. Sabi nila dati 9 dash line niya. Actually, original niyan, kung i-google search nyo, original niyan, 11 dash line. Tapos naging 10, naging 9. Pero yung 9 dash line nila, noong 2016, na ipinaglaban ng Pinoy administration, nanalo tayo. Ito ang hindi sinasabi nung mga Duterte minions na mga bobo at tangang vlogger influencer nila, yung mga defenders of China.
ng mga kapwa natin mga Pilipino. Na yung arbitral ruling noong 2016 dyan sa Daheg, sa UNCLOS, yung United Nations Convention on the Law of the Sea, tayo po ang pinaburan. We have sovereign rights dyan sa ating West Philippine Sea. Pinagkalooban tayo ng ating exclusive zone na 200 nautical miles. Sa atin yun, tayo muna. Kaya nga tinawag na exclusive eh. Kung nakanino yung exclusive economic zone na yan, siya muna. Ha? Mamaya ko i-discuss itong picture na yan. Ibig sabihin, kumbaga, maraming puno ng mangga. Mangga na lang. Kasi pag namunga ang mangga, hitik eh, hitik. Ilang kaing ang makukuha mo dyan. Diba? O saka masarap ang mangga ngayon eh. Dito masarap ang mangga sa amin eh. Lansones, rambutan. Di ako makakita ng rambutan. Saka lansones dito. Namimiss ko yan. Kaya mangga na lang kasi nakabili misis ko ng dalawang sa Costco eh. Di ba? Pag nag-ani ka ng mangga, kaing-kaing. Ito lang yan. Yung mangga, nasa bakuran mo. O nasa farm mo. Ha? Ngayon, may dayuhan. Visitor. O kapitbahay mo. Ha? Nung nakitang bungang-bunga na yung mga puno mong mangga, biglang papasok doon. Nang walang pahintulot sa'yo. Aangkinin. Ganun po sila. No? Mapang-angkin. Ayaw nilang sundin yung sinasabi ng 2016 arbitral ruling. No? Kung baga, tayo muna ang may karapatan. Kasi sa atin ipinagkaloob, kaya nga tinawag na exclusive. Kayo muna. Ngayon, kung gusto ninyo na pagbigyan sila, bigyan sila, kayo ang masusunod. Dahil kayo eh. Kayo ang magdidesisyon. Ngayon, ayaw kilalanin ng China yan. Kasi bakit? Maalala ninyo? History tayo. Nung merong isang convention na nagsalita si Tariela sa kayong retired Air Force Colonel ng China. Ano ang sabi nung Checkwang Colonel? Tagalogin ko na lang, hindi verbatim. Bakit? Ang Pilipinas, no, na hindi naman forever na mas malakas sa China, siya pa ang nagpro-provoke. Ganun po ang tingin sa atin. Minamaliit tayo ng China kasi wala tayong kakayahan na makipaghalimbawa lang. Makipag-argue sa kanila in terms of armaments. Ano yun? Military. Wala. Bulok ang military ninyo. Wala kayong gamit. Hindi tulad namin. May pang-apat na kaming aircraft carrier. Ilang libo ang aming sundalo. Milyon, bilyon. Ilang libo ang aming mga eroplano. Meron pa kaming nuclear bomb. Mga ganon. Kayo. Di ba anong sabi ni Digong? Laglagan lang tayo ng isang bomba niyan, mawawipe out tayo eh. O di ba? Kasi nga, yung previous admin, naduwag. Yung previous admin, tuta ng China. Yung previous admin, lumuhod sa China. Instead na ipaglaban yung papel na ipinagkaloob sa atin ng international community. Sa 2016 arbitral ruling na yan, ibinasura. Sabi ng mga hurado doon sa Daheg, wala nang kinalaman, wala nang epektibo ang historical claim. Kasi ang sinasabi ng China, kanila daw yan kasi historical claim. Kasi malay nyo, yung mga Chekwa na napunta ng Pilipinas, may mga footprints doon sa Kalayaan Island, sa Spratly Island, sa Scarborough Shoal, sa Ayungin, o ano pa, na mas malapit sa ating nearest island na Palawan or Zambales. Dumaong sila eh. Di ba? Sino bang unang pumunta dyan? Si Limahong? O di ba Inchik yun? Yung mga negosyanteng Chekwa dati. Pumunta ng Pilipinas, kaya sabi na, may bakas dyan, yung mga ancestor namin. Kaya historically, amin yan. Paano naman yung history namin? Ba't di nyo rin kilalanin? Historically, may mga mapa nagpapatunay na atin talaga. Sa atin talaga. Kung history lang naman ang pag-uusapan. Di ba? Anong hustiro pinagsasabi nyo?
1800s. Kami, 1500s, nandyan na kami. O, di ba? Nandyan na sila Lapu-Lapu. Nandyan na yung mga ancestor namin lumaban sa Kastila. Kayo nga lang dyan Pinapasok lang kayo kasi negosyante kayo Tapos sasabihin nyo, historically, inyo yan dahil may footprints yung inyong mga ninuno. Paano ang history namin? Baliwala. Kasi nga ang tingin sa atin, ganito. Maliit pa sa kuto. Ano ang pinakamaliit pa sa kuto? Na microorganism. Ganon. Niyuyurak-yurakan tayo. Kaya si Digong nagpayurak. Kaya ang tingin sa atin, nung mga Chekwa dyan sa kanilang gobyernong CCP, gisan lang natin ng bala yan, takutin natin si Digong. Di ba tinakot nga siya ni Xi Jinping? Nung sinabi na Digong na, gusto ko nang magbungkal dyan. Anong sabi ni Xi Jinping? Huwag mong gawin. Magkakagulo. Ngayon, nagkagulo ba? Anong kaguluhan ang gusto ni Xi Jinping? Gera? Ngayon nga, naninindigan ng Pangulong Bongbong Marcos Hindi nila malaglagan ng bomba ang Pilipinas Bakit? Bakit? Kasi may kalabaw tayo Hindi lang isa. Ang dami. Sino nandyan? Nandyan ang EDCA. Ang Japan, ready. Malaking away yan. Japan at China, away yan. Australia, karatig lugar natin yan. Andyan yung European nation. Di ba? European country, yung EU, pumapanig sa atin. Di ba? Kasama nyo ng Great Britain dyan. Nakaantabay lang yan. Yung France, maybe. Di ba? Kasi they are the countries that adhere to international law. Lalong-lalo na dyan sa paglalayag sa high seas sa South China Sea. It is an Indo-Pacific pre-navigation. O yung tawag nila, pre-Indo-Pacific navigation. Libre. Walang ko-control. All you have to do is follow the international law that's what's set and agreed upon by the members of that international body, yung UNCLOS. Ang China, wala. Yan, yung larawan na yan. Tingnan ninyo, nasaan yung guhit, yung imaginary line. Tinatouch niya na ang Palawan. Tingnan nyo yung Pag-asa. Diba? Nung pumunta dyan si former SP Subiri, si DND Chief, Secretary Gibo Chodoro, 3 to 4 nautical miles. Nandoon yung Coast Guard nila. Ilan yan? Pinapalibutan nila. Kasi gusto nilang kunin yung Pag-asa. Kunin ninyo. Sige, sakupin ninyo. O ano na kayo? Invaders. Hindi pwede yan. Ano ang sabi ni si Secretary Gibo? Subukan ninyo. He is daring them. Yan ang presidente. Maninindigan. Yan ang dapat na maluklok sa 2028 para ipagpatuloy natin yung ating paninindigan. O ito, yung larawan na yan. Imaginary Di ba nakakagalit? Kitang-kita mo na sila sa Palawan Ang kanilang exclusive economic zone, yung solid orange. Yun lang. Ibig sabihin, hindi sila makapangisda doon kasi inubos na nila Ginurgur nila yung kanilang kalikasan Doon naman ngayon sila nang babalahura sa ating exclusive economic zone sa West Philippine Sea. Then they have the audacity, no? They have the audacity to impose this 4-month ban. Nung simula pa yan, nung May 1st, matatapos ng September 16, 2024. Pero ano ang sabi ng ating mga nasa gobyerno? No! Papalagan po. Pinapalagan. Ang kapal ng mukha. Biruin mo, pati West Philippine Sea, idadamay ninyo sa fishing ban ninyo. Nakakahiya po kayo. Talaga itong China, walang kinikilalang batas, kundi ang kanilang domestic tool lang. Wala silang pakialam kung sinong sasagasaan nila kasi nga pinagmamalaki nila, no, uulit-ulitin ko, pinagmamalaki nila na malakas ang militar nila. Diba? Sila po ang nag-i-instigate Tulad nung sinasabi ni Secretary Gibo Chodoro, yung kanilang paghuhuli ng mga trespassers. Who are you? Na nag-utos kayo na hulihin ng mga trespassers? So, ibig pala sabihin, lahat ng maglalayag, lahat, walang exemption, dyan sa South China Sea,
huhulihin ninyo nang walang pahintulot maglayag. Na nga ba sinasabi ko eh. Tingnan nyo, lumabas na ang katotohanan. Ha? Na gusto nilang angkinin, sabihin kanila ang South China Sea. Pero yung sinasabi ng isang minister nila, yung spokesperson, we're not saying that we own the entire South China Sea. O tignan mo, di ba mga sinungaling, parang yung mga tauhan lang ni Digong, mamay malalaman nyo paano mag-away-away itong mga tauhan ni Digong dati, hanggang ngayon nag-aaway sila. Hindi sila magkasundo. Ganon kagago ang gobyerno ni Digong. Ayaw nga, nabulag dyan eh. Kasi nga, tulad ng sinasabi ko sa inyo, nagsawa ako sa pamumuno ng Dilaw. Kaya no choice. Namatay lang kasi si Madam Miriam eh. No? Kung sana si Madam Miriam eh, yun ang ikakampanya natin eh. Di ba? Biruin nyo, tama sinasabi ko, ulitin ko. Inaangkin nga nila, pero iba yung sinasabi nila. Di ba? Mga sinungaling, liars, mga angkan ni Pinocchio. No? Angkinin nila. O tapos ngayon, sabi nila, pag sino yung magti-trespassing ng walang pahintulot, hulihin namin. So, ibig pala sabihin, lahat ng daraan dyan sa Indo-Pacific, kailangan magpaalam sa inyo. O, dadaan kami ha. O, eto ha, pahintulot. Paano pag di sila pumayag? Paano pag sinabing, may bayad kayo? Ganun eh. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, maybe in the future, pag walang papalag sa mga to, magtatayo sila ng toll gate dyan. Pati nga airspace gustong angkinin. Di ba? Nasaan yung pre-Indo-Pacific navigation? Di ba? Pumapalag po. Papalagan natin sila. Ano ang sabi ng DFA? Dito na lang po natin basahin. Di na natin babasahin yung laman ng balita nitong itong Manila Bulletin. Kukuha na lang tayo ng dito. Kung meron mang importante pa. Pero basahin natin ito. Yung sinasabi nila. Press release on China's fishing moratorium over the South China Sea. Ayan. The Philippines protested the PRC's imposition of unilateral. Unilateral? Bakit? Iisa lang eh. Sila lang. Walang nag-agree na ibang country. Unilateral, iisa, makasarili, di ba? 4-month fishing moratorium on May 1st, 2024 in the area of the South China Sea, north of the 12 degrees north latitude. The 24 fishing ban is expected to last until September 16. Through a diplomatic note, the Philippines protested the ban insofar as it includes the Philippines maritime zone over which the Philippines has sovereign rights and jurisdiction. Yun na nga po, yung ating exclusive economic zone. So, tignan ninyo. So, nandito po sinasabi sa paragraph 76, yung sa arbitral ruling, etc., etc. So, therefore, nag-file tayo. Nagpa-file tayo ng case. Ang sabi lang dito sa babang paragraph sa huli, the Philippines called on China to cease and desist from the conduct of illegal actions that violates the Philippines sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction in its maritime zones. Comply with its obligation under international law, particularly the 1982 UNCLOS and the final and binding 2016 arbitral award, and adhere to its commitment under the 2002 Declaration on the Conduct of the Parties in the South China Sea. Hindi po susunod dyan ang China. Kasi nga, makasarili. Ang alam lang nila is to impose their domestic law. Tulad na sinasabi ko, sila ang naghahari-harian dyan sa Asia. Kasi, pinapapahintulutan nyo pang mamayani ang kanilang economy. Nag-negosyo pa kayo. Hindi kumbaga, tinutulungan nyo rin sila na maghari-harian dyan sa Asia. Ngayon, may pipigil ba sa kanila? So far sa ngayon, wala pa. Pero time will tell. The law of karma din ang mangyayari sa inyo. Di ba? Ano pa? Dito, pareho lang naman po yung sinabi dito sa Manila Bulletin. Kumbaga, binalita lang nila yung laman dun sa memorandum ng statement ng DFA. Siyempre, mga kababayan, ang aalma dyan, pati mga mangingisda. Mawawala ng kitang mangingisda. Kawawa na nga yung mangingisda sa Baho di Masinloc, dyan sa Masinloc o dyan sa Pangasinan.
Hindi na sila makapaglayag, din sila makalapit sa Scarborough Shoal, or Baho de Masinloc, or Panatag Shoal, kung ano man yung tawag nila. Mamili na lang kayo sa tatlo. No? Grabe, ang ginawa nila. O ang tanong dito, anong masasabi ng mga pro-China? Sige nga, 4 na buwan, fishing ban. Saan nyo papupuntahin yung mga mangingisda? Mangingisda sa Palawan, mangingisda sa Zambales, at sa Norte. Saan? Kayo, ha? Ng mga minions ng Duterte at China. Anong masasabi nyo? Si Roque, yung mga taga-SMNI na mga fake news makers, yung inyong itok-itok Tamil man na BP, anong masasabi ninyo? Hindi ba kinaawa sa mangingisda? Hindi humihingi ng ayuda yan sa gobyerno. Ayaw nila. Ayaw nilang maging pabigat sa gobyerno. Ang gusto nila ay ang pang-araw-araw na kabuhayan. Ito, inuulit ko sa inyo, tulad nung nangyaring nasagasaan sila nung barge dyan sa Asingan. Anong sabi nung mga mangingisda? Ibalik lang po yung aming bangka kasi ayun lang po ang alam naming trabaho. Hindi, doon sa interview, kung napanood nyo, maiyak kayo. Hindi nila sinisi ang gobyerno. Hindi sila nanghingi ng ayuda sa gobyerno. Ang gusto lang nila, maibalik yung bangka nila. Kasi yun ang araw-araw nilang pangkabuhayan. Pero itong mga minions ni Duterte at ng China, ng mga pro-China na Pilipino, wala silang masabi dyan. Sasabihin lang ni Itok-Itok, comprehensive na po yung sinabi ng kapatid niyang representative na gago. Bakit? Siyempre, baka mawalan sila ng benepisyo from their among si Xi Jinping. Ganun lang yan. Pero sa akin po, palagan po ito. Let them sail, pero back upan nyo ng Coast Guard. Bantayan nyo ang mga mangingisda natin. Kasi pag tulad nito, pag ang Coast Guard o ang BIPAR nakalingat, na iwanan ang mangingisda, huhulihin yan. Kasi yan ang sabi ng Coast Guard nila. Pwede silang manghuli ng walang trial, i-detain ng 60 days. Ang tanong, saan sila i-detain? Ano ang gagawin sa kanila? Igagalang ba ang human rights nila? Yun ang nakakatakot. Kasi itong mga Chekwa na ito, hindi po to pertain sa mga Filipino-Chinese, itong mga Chekwa na nandyan sa ating West Philippine Sea. Wala pong alam yan. Susunod lang sila sa utos ng kanilang CCP, komunista. Paano kung sabihin ano nyo na lang yan? Dispose nyo na yan. Wala na. Paano malalaman ng pamilya na sana sila? Kung makalingat ang Coast Guard at BIPAR. Diba? Ang alam kong nakikipaglaban talaga dyan sa mga yan, Ito, sinasabi ng ating friend dyan, taga-Palawan. Mga taga-Palawan. Lalayag yung mga yan. Gawin nyo na ang gusto nyong gawin, pero lalayag kami kasi kabuhayan nila yan. Kayong mga minions ng Duterte at China ng mga Pinoy. Wala silang statement, mga kababayan. Wala. Hahayaan nila ito, gagatungan nila ito. Ano ang gagawin ng gobyernong Marcos? Ayan na naman, ayuda na lang. Kasi merong isa dyan, nagunggong na wala daw ginawang proyekto ang Pangulong Marcos, kundi mag-ayuda ng mag-ayuda. Ang tanong dyan, mga kababayan, bakit ganyang kalakas itong China na magbigay ng mga ganyang mga kautusan, no? Ito lang. Ito, tingnan nyo yan, Balita pa nung 2019 sa Inquirer. Ito, tinabi ko tong mga to, nasa isang folder ko, nakalagay Digong. Hindi ko dinidelete para ito ipamumuka natin kung gaano kagago at ginago ni Digong ang Pilipinas. Sinasabi nilang transparent daw. Nasaan? Kasi kung alam ko na ito nung 2016, kasi sinuportahan ko yan si Digong. Ikakastiguin ko siya. Diba? Hindi pala. No? Ayan, no? Duterte invokes 2016 fishing agreement with China. Diyan pa lang. Fishing agreement. May agreement talaga. Kaya yung sinasabing gentleman's agreement, iisipin ko, totoo yun. Diyan pa lang, fishing agreement pa lang.
may nakikipag-agreement na siya. At the same time, tandaan ninyo, noong October 2016, pumunta siya ng China, nakipag-speech siya. Ito, I think ito yan eh. Sinabi niya, I'm cutting ties with the Americans. America, you lost me. Siya, nalos ang Amerika sa kanya. Pero sinama niya ang buong sambayan ng Pilipinas. Ayun ba ang sentimiento ng buong mayoryang Pilipino? Di ba? Ayan o. Nakipag-struck siya ng deal. Sabi dito, cited a deal he struck with Chinese President Xi Jinping in 2016 allowing the Chinese access to the Philippines exclusive economic zone in the South China Sea. Ayan. Imbis na itaguyod niya, ipaglaban niya yung 2016 arbitral ruling, nag-bow down siya. Ayan. Kasi daw po, wala siyang magawa. Diba? To avoid confrontation over the territorial dispute with China in the South China Sea. But it was uncertain. But it was uncertain. Hindi alam kung ano yung coverage and scope ng deal. They asked, will you allow the Chinese to fish? Nandun siya sa China, nagre-report siya Corner siya. Baka hindi na siya palabasin no pag sinabi niyang hindi. He said, of course. Ayun. That's it. Of course lang. Ibig sabihin, binenta niya ang ating West Philippine Sea sa mga Chekwa. Diyan pa lang, pag upo niya. July, August, September, October, 4 months on his presidency. Sabi niya pa, it was a mutual agreement. Let's give way to each other. You fish there, I fish here. Ano nangyari ngayon? Yung I fish here mo, kinuha nila na. Hindi na tayo pinapapasok. Wala na Diba? Bastusan na. O sinong hindi marunong mag-agree, sumunod sa agreement? Sila. Pati yung sinabi ni Digong na I fish here, kinuha nila. Kung aanilisahin nyo to, si Digong nagmukhang tanga. Naging sunod-sunuran siya kay Xi Jinping. Ito pa. Ang sabi dyan, word powers there. Alam nyo kung sinong sinisinsi niya? Yung mga Western countries. If I prohibit it, how do I enforce? Even America is afraid. They don't want to confront. Then they want me to do it. They really want me to go into trouble. O sino nag-uudyok sa'yo? Amerikano ba? Inuudyukan ka that time na i-enforce mo yung 2016 arbitral ruling? Gunggong ka pala Binaliwala mo ang Amerika, tapos sasabihin mo, inuudyukan ka? Sino? Ito pa sabi niya, Duterte dared the United States, France, and Britain to help the Philippines defense its interest in the heavily Igunggong ka pala Dinider mo. Iba po ang dare sa nakikiusap. Iba yung dare sa humihingi ng tulong, magkaibang word dyan. Dinider mo sila Sige nga. Nagmamayabang ka. No? Kaysa yung nakikiusap ka. Unang-una, uulitin ko, binaliwala mo ang Western powers. Sabi mo, America lost me. Pinagmumura mo ang Western countries. Diba? Sinasabi mo, FU kayo. Yung mga tulong ng mga European countries, ayaw mo kasi meron daw sinister. Ngayon, sasabihin mo, you dare them, you challenge them? Hindi po yun ang tamang paraan para makipag-ugnayan dito sa mga Western countries. Nagmamayabang ka. Hindi ka nakikiusap. At sino naman sila para mag-intervene para sa'yo? Diba? Para makialam sa'yo. Ikaw muna ang dumepensa sa bansa mo dahil bansa mo yan. At the first place, hindi ka nang hihingi ng tulong. Hindi ka nakikiusap. Kundi you are daring them, you are challenging them. Bakit naman nila kakagatin yung dare mo? Bakit nila iaano yung sarili nila? Wala naman silang sovereignty dyan. Wala silang territorial rights. Ikaw na bansang Pilipinas, ang meron dyan, i-invoke mo muna. And then they will back you up with your pakiusap. With your communication with them.
O therefore, ano bang ginawa ng Pangulong Marcos ngayon? Ha? Anong ginawa niya? Nung nagbitaw siya ng salitang yan, di ba? Ano ginawa niya? Nilaliman niya, ang pakipag-ugnayan sa mga Western allies natin. Sa mga powerful countries, hindi niya inalienate. Ikaw digong inalienate mo eh. After you alienate them, dinider mo, kina-challenge mo, and then who are you? Wala ka palang lakas militar noon. Tapos, aalis-alis ka sa mga kaalyado mong Western countries, igunggong ka. Isa lang yan. Nagmamalaki ka. Dahil akala mo yung kinapitan mong China na communist ay napakalakas. Wala rin pala. Takot niya ang China. Ayaw niya nga daw ng groupings eh. Di ba? Grabe oh. Tapos sisisihin niya pa, hindi ako ang may kasalanan. Ang may kasalanan yung mga Western powers. Gago. In the first place, ikaw ang may kasalanan. Unang-una, pumanig ka sa China. Nag-bow down ka. Pangalawa, hindi mo in-invoke yung 2016 arbitral ruling. Pangatlo, inalienate mo ang mga allies mo. Hindi mo inisip na meron kang mutual defense treaty sa Amerika. O ang Pangulong Bongbong Marcos, anong ginawa? Tulad ng sabi ko, defend the ties, makipag-usap, manghingi ng advice, how do you implement this 2016 arbitral ruling? By stating this. You start with this. Diba? Matalino ang Pangulo. Sinabi niya, walang square inch. Anong ginawa niya? After that, kausap ang Amerika, kausap Australia, kausap Japan, kausap ang Great Britain, EU. Ang EU, ang daming countries ng members niyan. Di ba? All of them, nung nangyari ang mga pangbubomba, panghaharas, pangbubuli, panghaharang, water cannoning, laser pointing, anong ginawa ng mga yon? They are supporting us. Nakuha natin yung support nila. Even some of the Southeast Asian countries. Di ba? Kasi pinaninindigan ng Pangulo yung sinabi niya at may hawak siyang batas. Ano ang sabi ng Amerika? Ironclad commitment. Nag-aantay lang. Hindi pwedeng ang Amerika ang mag-start ng sa'yo sa bayan mo. Hindi, ikaw. Kasi bayan mo yan. Tignan natin kung kaya mong idepensa ang bayan mo. Si Digong, lumuhod. Kasi wala daw siyang magagawa, hahagisan lang tayo ng bomba. O ngayon, ito yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Na noong pa man, yung mga nasa gabinete ni Digong, hindi magkasundo. Hanggang ngayon, tingnan nyo si Panelo at si Roque, nagkokontrahan. Ito rin sila, nagkokontrahan noong pa. Sa Rappler, Duterte, fishing deal cannot be enforced, sabi ni Locsin. Itong si Locsin, yari ito ni Digong nung minura niya yung isa sa China, tinanggal siya. Di ba? Ito ang sabi ni di ba yung verbal agreement na yun na pinayagan nga ni Digong na makapangisda yung mga Chekwa dyan sa ating exclusive economic zone? Anong sabi ni The verbal agreement cannot be enforced. It cannot be enforced on us because it's verbal, non-binding. Non-binding. Sabi pa ni Locsin, he cited Senate Minority Leader Franklin Drilon nung senador pa si Drilon. His former boss is the law firm ACRA, who said it is hard to pin down Duterte for this fishing deal because it has no written document. Wala Ano ipapakita mo? Verbal nga. Ganun ang China. Mautak. Hindi nakita ni Digong yan. Siguro alam din ni Digong para hindi siya makasuhan. Di ba nga iniimbestigahan yung gentleman's agreement ngayon sa Kongreso? Paano nga gawin mo? Paano mo siya ipipin down? Walang written Exactly as Drilon said, my boss is ACRA. You need a document to prove an agreement, which is the way it is. Yun ang sabi ni Locsin. Tama. Ang galing, di ba? Siya pa yung time na foreign secretary after nung minura niya sa Twitter niya yung China, tinanggal siya, pinalit si Cayetano. Ayan ayan ang sabi ni Locsin. It cannot be enforced kasi it's not binding. There's no written. Verbal lang. Ngayon, sa GMA News, so after sabihin yon ni Locsin, mga kababayan, so hindi daw hindi daw pwedeng gamitin. Hindi mo pwedeng ipin down. Sabi naman ni Panelo, okay naman yun. Verbal. Di ba ang gulo?
Kaya nga isipin ninyo mga kababayan, ito talagang si Duterte, no? Yung mga tauhan niya noon, wala, kontrahan lang ng kontrahan, hindi magka-agree. Pati nga yung DFA na pumalit na si Cayetano, si Peter Alan, sabi niya noon, wala pang naisusulat eh. Paano niya susulat? Verbal nga lang. Kaya doon yung mapapatunayan mga kababayan na itong si Duterte ang siyang nagbinta sa atin. Kaya yan, tingnan nyo, 4-month ban. Ano gagawin ng Marcos administration dyan? Tuloy, maglayag. Pero dapat bantayan sila ng Coast Guard at BIPAR. Diba? Tingnan natin ang tapang nitong mga Chekwa na ito. Pinagbabawalan nila. Kasi para lang yan sa atin eh. Para lang sa atin yan. Pero tingnan nyo, yung mga mangingisda nila, patuloy na mangingisda dyan. Tingnan niyo yung sinasabi nilang 4-month fishing ban, para lang sa mga Pinoy yan. Tinatakot tayo. Magpapatakot ba tayo tulad nung kay Digong? Sino ang maisog? Ha? Sino ang maisog? Sa totoo lang. Pag may maisog pa kayo, mga utot ninyo, wala naman kayong bayag pagdating sa China. Niwala nga kayong statement na i-condemn itong ginawa pagbibigay ng Coast Guard na ma-detain ang mga trespassers ng 60 days. Tapos itong 4-month ban, wala po. Ang pinag-uusapan nila, MAD. Ano yun? Ano yung sabihin ng Marcos? Ano yun? Yung MAD? Marcos tuloy. Yung bumaba na daw ang Pangulong Marcos, mag-resign na. Gago pala kayo. Marcos alis dyan daw. Marcos alis dyan. Oh, bakit aalis ang Pangulo? Para tuwang-tuwa ang mga Chekwa, no? Nanalo sila? No way. Gawin nyo na ang gusto nyong gawin. Bakit kayo dyan sa isang hotel lang? Doon kayo sa EDSA. Punuin nyo yung buong EDSA. O better yet, punuin nyo yung buong Luneta. Tingnan natin kung gaano talaga kayo karaming mga hinayupak kayo. No? Hindi ang interes ng bayan ang sinusulong ninyo. Ang ganda ng ginagawa ng Marcos admin, tapos gusto nyo Marcos alis dyan. Kayo ang umalis, doon kayo sa China. O ano ang ginawa ng Pangulo? Buti pa tong si Pangulong Bongbong Marcos. Oh. Nagbibigay ng statement tungkol sa kagaguhan nitong mga Chekwa. Ano sabi niya nung nagbigay ng 60 day daw na pwedeng ikulong without trial yung mga trespassers? GMA News, Marcos, China order to detain South China Sea trespassers unacceptable. Pumapalag. Kaya gusto nilang paalisin. Yun lang masasabi natin. Pumapalag ang Pangulong Marcos sa kanila. O sinong maisog ngayon? Sinong mas maisog? Ha? Itong Prime Minister ni Baal o yung ating current President na si PBBM? Alam ni PBBM kung paano i-enforce ang 2016 arbitral ruling. Kausapin mo yung superpowers. Si Digong, yumuko sa mga communist. Ayaw daw sa communist, buo. Kayo po, ano po nyo masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.